Isang mapagpalang gabi sa ating lahat mga kapatid. Ang ating devotion ngayong gabi ay hango sa 2 Peter full chapter 2. Bago nating umpisahan, shall we please close our eyes for a short prayer. Mapagpalang Diyos, thank you for giving us again the privilege to share a devotion. We ask you, Father, to be with us. Hiling ko po, Panginoon, na ikaw ang mamagitan sa amin para maintindihan namin ang nais mong iparating sa amin sa oras na ito. Be with us, dear Lord. Active man ang kaaway na nasa paligid namin para i-discourage kami. Pero salamat, Panginoon, dahil alam po namin, Panginoon, na mas active ka para hilain kaming pataas, Panginoon. Ito po, Panginoon, ang aking dalangin sa iyong pangalan. Amen. Ikalawang Pedro, Kabanata 2, kung saan nating mga kapatid matatagpuan ang ating devotion ngayong gabi. Dito natin makikita ang maling turo ng mga huwad na guro na lihim na nagpapasok ng mga maling aral o mapanirang aral at nanghihikayat ng sikap at nanghihikayat ng maling katuruan at tumutukoy sa panawagan ni Apostol. Ito ay tumutukol sa panawagan ni Apostol Peter. Dito sa 2 Peter chapter 2, pinapaalalahanan tayo na mag-ingat laban sa mga mandaraya. Mga kapatid, ano nga ba yung mga babala na sinasabi ni Apostol Peter dito? Sa atin, sa kabanatang ito, sa 2, laban sa mga maling turo, mga huwad na guro. Una, lihim na pagtuturo. Nagtuturo sila ng mga maling aral na nagdudulot ng kapahamakan. Pangalawa, pagtakwil sa Panginoon. Itinatanggi nila na itinatanggi nila ang tumuwos sa kanilang mga kasalanan na si Hesukristo. Alam naman natin mga kapatid na may mga other churches na tinatanggi nila na si Jesus ang daan para makarating tayo sa langit. Itinatanggi nila na Jesus is not Lord. Alam nyo yung tinutukoy ko. Pangatlo, kasakiman at panlilinlang. Ginagamit nila ang matatamis na salita para mangloko ng kapwa natin. For example natin yung mga scammer, matatamis yung mga sasalita nila para lang maloko ka. Kaya ito ay paalala sa atin na sa ating mga mananampalataya na mag-ingat. Huwag padadala sa kanilang mga ginagawang hindi dapat, mga turong hindi karapat-dapat na mga gawa ng mga kahalayan. Kaya tayo ay laging nagbabasa, kaya tayo may mga Sunday school para dito natin makikita, mapag-aralan kung ano nga ba yung mga dapat at mga hindi dapat, para sa ganon ay kaya nating i-stand ang ating mga faith, i-stand kung ano ang dapat na habilin sa atin ni Apostle Pedro dito sa chapter 2. Upang ipagtanggol natin ang katotohanan. Hindi natin kayang ipagtanggol ang katotohanan kung hindi natin alam kung ano talaga ang dapat at mali. Kung kaya't lagi tayong intact to the Lord, intact sa ating mga kapatiran para alam natin, para ma-discover pa natin yung mga dapat at karapat-dapat na
ating pamumuhay upang sa ganun hindi tayo maihikayat sa mga maling turo. Manatili sa tamang daan upang di mahikayat ng iba. Dapat alam natin kung ano yung pinapanindigan natin. Kailangang alam natin mga kapatid kung ano yung tama at mali. Dahil sa katiyakan ng hatol, nakahanda na ang parusa ng Diyos. Alam natin na lahat ng bagay na ating mga ginagawa ay mayroong consequences. Katiyakan ng hatol, nakahanda na ang parusa ng Diyos sa mga gumagawa nito, sa mga nagtuturo ng maling turo mula sa Biblia. Mga kapatid, keep our faith on fire. Araw-araw tuklasin ang sikreto at tamang sagot ay ang lahat ng sikreto at tamang sagot sa ating mga katanungan ay lahat ay nasa Biblia. Hold our faith, do our best, read and pray, faithful warrior. We should be always ready sa ating mga kaaway. Ito lang mga kapatid at maraming salamat sa pagbigay nyo na naman ng oras para pakinggan ang ating devotion ngayong gabi at ibabalik ko na sa ating mahal na presider. Thank you so much. Good evening, everyone.